Brother, sabi kasi ng kaibigan ko, need ko magkumpisal sa pare para mapatawad daw lahat ng kasalanan ko. Hindi ba pwedeng direct ako magdasal sa Panginoon at pagsisihan ko lahat ng kasalanan ko para mapatawad ako at di na magkumpisal sa pare? Ganito kasi yan, lumaki kasi tayo sa tradisyon ng kumpisal. Pupunta sa pare, sasabihin ang mga kasalanan, tapos may penitensya. Ang tanong, kailangan ba talaga ito para mapatawad ng Diyos? At saan ang gagaling ang paniniwalang ito? At ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia? Tara pag-usapan natin sa video na to. Sa kasaysayan ng simbahang Katoliko, tinatawag itong Sacrament of Confession or Penance. Ang basehan nila ay ang sinabi ni Jesus sa mga apostol. John 20 verse 23. Kung papatawarin ninyo ang mga kasalanan ninyo man, ay pinatawad na nga ang mga iyon. Subalit, ang hindi nyo papatawarin ay hindi nga pinatawad. Para sa Katolikong tradisyon, ito talaga ang nagbibigay ng otoridad sa mga pare bilang representante ng simbahan para pakinggan ang pagkukumpisal at ipahayag ang kapatawaran. Over the time, naging sistema ito. May kumpisal, may penitensya, may absolution. Ito ang tradisyon ng simbahang Katoliko. Hindi ito nagsimula bilang personal na utos sa lahat ng tao, kundi bilang gawain ng simbahan sa pamumuno ng mga apostol. Pero, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kapatawaran? Kung tatanungin natin, sino ba talaga ang nagpapatawad ng kasalanan? Ang sagot ng Biblia, malinaw, Diyos lamang. Isaiah 43 verse 25, Gayunman, ako ang Diyos na nagpapatawad sa inyong mga kasalanan. 1 John chapter 1 verse 9, If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Walang sinabi rito na kailangan muna ng pare o ng tao para tayo ay mapatawad. Ang kailangan, ikaw at ang Diyos. Isang pusong tunay na nagsisisi. May mga halimbawa ba sa Biblia ng taong nagkumpisal directly kay God? Yes, marami. Si David, nagkasala ng malaki, hindi tumakbo sa pare. Ang sabi niya, sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan. Nararapat na ako'y iyong parusahan. Sa prodigal son naman, bumalik sa ama yung anak at hindi sa pare. May isa pang kwento sa Bible, yung tax collector sa isang templo. Tumingala siya sa Diyos at nagsabi, God, have mercy on me. I am a sinner. At sinabi ni Jesus, siya ang umuwi na pinatawad ng Diyos. Luke 18 verse 13 to 14. Walang middleman, walang confessional booth, diretso agad sa Diyos. Ano ang role ng mga pastor, leader o pare ayon sa Bible or ayon sa Biblia? So ang Biblia ay nagtuturo na we can pray for one another, we can encourage each other, we can help someone come back to God. Confess your sin to one another and pray for one another. James chapter 5 verse 16. Pero pansin mo, sabi doon, to one another, hindi sa pare lamang. So ang role ng leaders ay mag-guide, magpayo, mag-pray, pero hindi sila ang nagbibigay ng kapatawaran. Ang kapatawaran ay nanggagaling kay God mismo. Kaya ang tanong na kailangan pa ba ang kumpisal para patawarin ka ng Diyos? Kung tatanungin mo ang Biblia, hindi. Ang tunay na requirements ay pag-amin ng kasalanan, puso ng pagsisisi at pananampalataya kay Jesus. At bakit? Dahil ang dugo ni Jesus ang naghugas ng kasalanan, hindi ang sermon ng pare, hindi ang penitensya, hindi ang boot. The blood of Jesus cleanse us from all of our sin. 1 John chapter 1 verse 7. Kaibigan, kung nagkamali ka, hindi mo kailangan tumakbo sa simbahan para lang maramdaman na pinatawad ka niya. Tumakbo ka kay Jesus. Buksan mo ang puso mo, sabihin mo ang totoo, at mararanasan mo ang kapatawarang direktang mula sa langit. Hindi komplikado, hindi nakakatakot, at hindi mo kailangan idaan sa taho. Dahil ang pintuan ng Diyos ay bukas lagi para sa'yo.